Si Ted Bundy ay isang serial killer ng mahigit kumulang ng 75 katao. Simulan natin ang kwento ng kanyang pagkatao mula early life hanggang sa mga serye ng pagpatay, pagkakakulong, deliberasyon, hanggang sa death execution. Ipinganak si Ted bilang Theodore Robert Cowell noong November 24, 1946, kay Eleanor Louise Cowell sa Elizabeth Land Home for Unwed Mothers sa Burlington, Vermont, USA. Ang pagkakakilanlan ng kanyang tunay na ama ay hindi pa kailanman nakumpirma. Sa kanyang orihinal na birth certificate, ang nakalagay na ang ama ay isang tendero at veterano ng United States Air Force na nagngangalang Lloyd Marshall. Ngunit sa isang kopya nito ay nakalista na unknown ang ama. Sinabi ng ina na si Louise na nakilala niya ang isang veterano ng digmaan na nagngangalang Jack Worthington na iniwan siya nang malaman na siya ay nagdadalang tao. Ayon sa mga tala ng census, may ilang lalaking nagngangalang John Worthington at Lloyd Marshall na nakatira malapit kay Louise noong panahon na nabuo si Ted. May ilang miyembro din ng pamilya at nagduda na ang tunay na ama ni Ted ay ang sarili nitong lolo na si Samuel Cowell. Gayunpaman sa 2020 documentary film na Crazy Not Insane, sinabi ng psychiatrist na si Dorothy Lewis na nakuha niya ang isang sample ng dugo ni Ted at nakumpirma ng DNA test na hindi siya bunga ng NCIS. Sa ilang panayam, positibo at may pagmamahal na binanggit si Ted ukol sa kanyang mga lolo at lola at ibinahagi na ang kanyang lolo ay nire-respeto at talaga namang malapit siya sa kanyang lolo Sam. Ngunit noong 1987, nasabi ni Ted at iba pang miyembro ng pamilya sa mga abogado na ang kanilang lolo Sam ay isang mapang-api at tiranikong tao na nananakit mismo sa kanyang asawa at alagang aso. At minsan, hinahawakan at iniikot-ikot pa ang mga pusa sa kapitbahayan sa pamamagitan ng buntot at nagpapahayag ng rasista at xenophobic na pananaw. May isang pagkakataon pa raw na itinulak niyang pababa ng hagdan ang kanyang anak na si Julia dahil natutulog pa ito ng langpas sa oras. Minsan ay nakikita nila ang kanilang lolo Sam na nagsasalita sa mga hindi nakikita at minsan galit ito ng sobra nang banggitin ang usapin kung sino ang tunay na ama ni Ted. Taong 1950, binago ng ina ni Ted ang kanilang sariling apelyido mula Cowell na naging Nelson. At sa payo ng maraming miyembro ng pamilya, umalis na sila ng Philadelphia at tumira muna sa mga pinsang Alan at Jane sa Washington. Nakilala ng ina ni Ted si Johnny at nagpakasal at nagbunga ng 4 na anak. Pero kahit sinikap ni Johnny na magpakaama kay Ted, ay malayo pa rin ang loob nito sa kanya. Sa mga murang edad pa lamang ay nagpakita na si Ted ng nakakabahala na pag-uugali. Naaalala ng pinakabunso niyang tiyahe na si Julia na nagising siya mula sa paghihilik at nakita niyang napapaligiran na siya ng mga kutsilyo mula sa kusina at habang ang 3 years old pa lamang na si Ted ay nakatuyo lamang sa tabi ng kama at nakangiti. Ayon naman sa isang kapitbahay nila noon na nung bata pa si Ted, siya ay isang masamang bata na gustong-gustong magdulot ng sakit, pagdurusa at takot. Sinabi niya na minsan na si Ted ay malupit sa hayop. Kinuha niya ang isang ligaw na pusa, ibinitin ito sa sampayan sa likod bahay at sinindihan gamit ang lighter fluid. Sinabi rin ng parihong kapitbahay na madalas iniingganyo ni Ted ang mga mas maliliit na bata sa mga kapitbahayan, dalhin sa gubat at pilitin silang maghubad at saka takutin ng sobra. May mga ulat din na gumagawa si Ted ng mga pansamantalang Ponzi trap o mga bitag na may matutulis na patpat sa paligid sa kanilang lugar at hindi bababa sa isang babae ang nasugatan dahil doon. Sa mga panayam kay Ted, inilarawan niya kung paano siya naghahalungkat sa mga basurahan para maghanap ng larawan ng mga hubad na babae. Sinabi rin niya na binabasa niya ang mga detective magazine at crime novel na may mga kwentong may sexual na karahasan. Minsan naman ay sinabi niya na kapag sobrang lasing na siya, ay nag-iikot siya sa buong komunidad sa lilim ng gabi para maghanap ng mga bukas na bintana
na walang kurtina at panuorin ang mga babae habang naghuhubad o anumang iba pang pwedeng makita. Si Ted na isinailalim ng psychologist habang nakakulong ay nagbahagi na nagsimula raw magkaroon ng pantasya si Ted tungkol sa mga babaeng nakikita niya habang sumisilip sa mga bintana o sa ibang lugar at ginagaya pa raw niya ang mga accent ng ilang politiko na naririnig sa radyo. Sa madaling salita, nag-iimahe siya na kakaiba siya, na siya ay isang taong mahalaga at makapangyarihan. Sinabi rin ni Ted na may mga taong nakakita sa kanya at nagbahagi na siya ay mahiyain at introvert. Ito ay sa kadahilanan na hindi siya pumupunta sa mga sayawan o sumasama sa mga inuman. Medyo matino kung tawagin pero hindi naman outcast sa lipunan. Noong nasa Hunt Junior High School na siya, si Ted ay nakaranas ng madalas na merciless teasing sa kanyang mga kaklase at sa buong paaralan. Binubuhusan siya ng malamig na tubig habang naliligong mag-isa sa saradong shower stall kung kaya't iniiwasan na niya ang mga pangsabayang paliguan sa eskwelahan. Ngunit ayon naman sa mga kaklase niya sa Woodrow Wilson High School, kilala at gusto si Ted doon. Well-known and well-liked. Anya, a medium-sized fish in a large pond. Ang tanging malaking libangan niya sa sports ay ang downhill skiing na talagang sineryoso niya, gamit ang mga ninakaw na kagamitan at peking lift ticket. Sa high school pa lang nahuli na si Ted na hindi bababa sa 2 beses dahil sa hinalang pagnanakaw at pag-aangkin ng mga sasakyan. Nang mag-18 years old na siya, burado na ang mga record ng mga insidenteng iyon gaya ng karaniwang ginagawa sa Washington State. Ang mga juvenile record ni Ted Bundy ay otomatikong binura na dahil noong panahong iyon, may batas sa estado ng Washington na otomatikong inaalis ang mga record ng mga minor de edad para sa ilang partikular na pagkakasala kapag sila ay umabot na sa 18 years old. Ito ay karaniwang pamamaraan na ginagawa upang bigyan ng malinis na simula at pagkakataong magbagong buhay ang mga kabataang nagkasala. Pagkatapos ng high school taong 1965, nag-aral si Ted sa University of Puget Sound sa loob ng 1 taon bago lumipat sa University of Washington upang pag-aralan ang wikang Tsino. Year 1967, nagkaroon siya ng romantikong relasyon isa sa kanyang kaklase sa University of Washington. Ito ay si Diane Edwards. Ayon kay Ted, si Diane ang tanging babaeng tunay niyang minahal. Sumunod na taon, 1968, huminto sa pag-aaral si Ted at nagkaroon ng samot-saring mga trabaho na mababa lamang ang sahod. Nagboluntaryo din siya sa opisina ng Seattle para sa pangangampanya sa pagkakapangulo na si Nelson Rockefeller at naging driver at bodyguard ni Arthur Fletcher habang kumakampanya ito para sa pagkaka-lieutenant governor ng Washington State. Samantalang ang kanyang kasintahan na si Diane Edwards ay graduate ng college sa kaparihong taong 1968 at umalis ng Washington papuntang San Francisco. Binisita siya ni Ted sa bandang huli ng taong iyon matapos siyang makatanggap ng scholarship para mag-aral ng wikang Tsino sa Stanford University. At sa buwan ng Agosto, dumalo si Ted sa 1968 Republican National Convention sa Miami. Hindi nagtagal pagkatapos nito, tinapos ni Diane Edwards ang kanilang relasyon at bumalik sa tahanan ng kanyang pamilya sa California. Naiinis sa kung ano ang kanyang inilarawan bilang kawalan ng gulang at ambisyon si Ted. Dahil labis na nasaktan sa paghiwalay, naglakbay si Ted patungong Colorado at mas malayo pa sa silangan. Bumisita siya sa mga kamag-anak sa Arkansas at Philadelphia at nag-enroll ng isang SEM sa Temple University. Habang nag-aaral, madalas siyang pumupunta sa New York City kung saan naaakit siya sa pornografiya. Lubos siyang nalubog sa marahas na pornographic na panitikan habang pinapagaling ang kanyang mga sugat mula sa paghihiwalay. Bumalik si Ted sa Washington fall of 1969 kung saan nakilala niya si Elizabeth Clover,
isang single mother mula sa Ogden, Utah na nagtatrabaho bilang sekretarya sa University of Washington School of Medicine. Ang kanilang magulo at pabago-bagong relasyon ay tumagal kahit pa matapos siyang unang ikulong sa Utah noong 1976. Naging ama-amahan si Ted sa anak na babae ni Clover na si Molly, na 3 taon pa lamang nang simulan niyang ligawan ang ina nito. Nananatili siya sa buhay ni Molly hanggang na siya'y 10 taong gulang pagkatapos na arestuhin si Ted. Nang nasa hustong gulang na si Molly, isinulat niya ang mga insidenteng nagsimula nang siya'y 7 taong gulang pa lamang na paulit-ulit siyang sinasampal ni Ted sa mukha, tinutulak hanggang mahulog, inilalagay sa panganib na malunod, nagpapakita ng ari ng hayagan at gumagawa ng hindi nararapat na paghipo na itinatago bilang aksidente o laro lamang. 1970 muling nag-enroll si Ted sa University of Washington na mas may malinaw na ang layunin at direksyon. Psychology na ang kanyang major, naging honor student at lubos na iginagalang ng kanyang mga profesor. 1971, nagtrabaho siya sa Suicide Hotline Crisis Center sa Seattle at doon niya nakilala at nakatrabaho si Ann Rule, dating pulis sa Seattle at naghahangad na maging manunulat ng mga krimen. Siya ang sumulat ng libro ukol sa talambuhay ni Ted, ang The Stranger Beside Me. Wala ni katiting na makita si Anne na nakakabahala sa personalidad ni Ted noon. Inilarawan niya na si Ted bilang mabait, maasikaso at may malalim na empathy. Matapos makapagtapos sa University of Washington taong 1972, sumali ulit si Ted sa kampanya para sa muling pagkakagobernador ni Daniel J. Evans at nagkunwaring estudyante pa rin siya at sinundan ang kalaban ni Evans, ang dating gobernador na si Albert Rossellini, upang i-record ang mga talumpati nito at suriin ang kampo ni Evans. Dahil dito, hinirang siya ni Evans sa Seattle Crime Prevention Advisory Committee. Matapos manalo muli si Evans, tinanggap si Ted bilang assistant ni Ross Davis, ang chairman ng Washington State Republican Party. Mataas ang tingin ni Davis kay Ted at inilarawan siyang matalino, agresibo at naniniwala sa sistema. Noong unang bahagi ng 1973, kahit pangkaraniwan lamang ang kanyang marka sa LSAT o ang Standardized Test for Law School Admission, ay tinanggap pa rin si Ted sa law school ng University of Puget Sound at University of Utah dahil sa malakas na rekomendasyon mula kina Evans, Davis at ilang profesor ng psychology sa University of Washington. Bumiyahe ulit si Ted papuntang California para sa gawain ng Republican Party. Muling binuhay ni Ted ang kanyang relasyon kay Diane Edwards. Namangha si Diane sa malaking pagbabago niya. Naging seryoso at puno ng dedikasyon sa kanyang profesyon at halos abot kamay na niya ang malaking karera sa batas at politika. Patuloy pa rin siyang nakipag-date kay Elizabeth Clover at ang parehong babae ay walang alam sa isa't isa. Fall of 1973. Pumasok si Ted sa University of Puget Sound ng law school at pinagpatuloy ang panliligaw kay Diane. Ilang beses lumipad papuntang Seattle si Diane para makasama siya. Napag-uusapan na nila ang pag-aasawa at minsan pa nga ay pinapakilala pa niya ito bilang kanyang fiancé. Noong Enero ng 1974, bigla na lang pinutol ni Ted ang lahat ng komunikasyon niya kay Diane. Hindi na niya sinasagot ang mga tawag at sulat nito. Pagkatapos ng 1 buwan ay pinili ni Ted na sagutin ang isang tawag nito sa telepono. Galit na tinanong ni Diane si Ted kung bakit niya bigla na lang tinapos ang kanilang relasyon nang walang paliwanag. Sa malamig at walang emosyon, sumagot si Ted. Diane, wala akong alam sa sinasabi mo, sabay baba ng telepono. Hindi na siya nakarinig pa mula noon kay Diane at sa kalaunan ay pinaliwanag ito ni Ted sa mga documentary na ang matinding panunuyong ginawa niya ay sadyang plinano niya talaga. Mula sa pagiging matyaga sa paghihintay ng maraming taon hanggang makuha ang globe ulit at tuluyang minahal siya ng labis ng dalaga.
Pagkatapos maisakatuparan niya ang pagmamahal sa kanya ni Diane ay bigla na lang niya itong iniwan at itinakwil, gaya ng ginawa niya noon sa kanya. Ang lahat ng iyon ay isang ganti lang pala. Sa panahong iyon, nagsimula nang hindi pumapasok si Ted sa klase sa law school. Pagsapit ng April, tuluyan na siyang tumigil sa pag-a-attend, habang unti-unti nang nawawala ang mga kababaihan sa Pacific Northwest. Walang pinagkasunduan kung kailan o saan eksaktong sinimula ni Ted ang pagpatay ng mga babae. Iba-iba ang kwento niya sa iba't ibang tao at tumanggi siyang ibunyag ang mga detalye ng kanyang pinakamaagang krimen. Kahit pa detalyado niyang inamin ang dose-dose ng pagpatay sa mga huling araw ng kanyang execution. Sinabi niya kay Stephen Massard at Hay Honesworth sa ilalim ng pangalang Nelson na sinubukan niya ang unang pagdukot sa Ocean City, New Jersey taong 1969. Pero hindi pa raw siya pumatay hanggang taong 1971 sa Seattle. Sa panayam ng isang psychologist na si Art Norman, naibahagi ni Ted na pinatay niya ang dalawang babae sa Atlantic City taong 1969 habang bumisita ito sa mga kamag-anak sa Philadelphia. Nagpahiwatig din siya sa panayam ng homicide detective na si Robert D. Keppel na may pinatay siya sa Seattle taong 1972. At isa pang babaeng hitchhiker malapit sa Tumwater taong 1973. Pero ayaw niya itong idetalye. Ang pinakamaagang dokumentarong pagpatay ni Ted ay taong 1974 nang siya'y 27 years old. Ayon sa sarili niyang salaysay sa panahong iyon ay matagal na niyang napag-aralan at naperpekto ang mga kinakailangang kasanayan noong panahon pa na wala pang DNA profiling. Upang iwan lamang ang pinakakaunting ebidensyang maaaring maging sanhi ng kanyang pagkakadakip sa mga pinangyarihan ng krimen. Hating gabi ng January 4, 1974, halos kasabay ng pagputol niya lahat ng komunikasyon kay Diane. Tahimik na pumasok si Ted sa basement apartment ng isang 18 years old na si Karen Sparks, isang mananayaw at estudyante sa University of Washington sa University District ng Seattle. Katapos baliin ang ulo ni Sparks gamit ang metal rod mula sa kanyang bed frame, ginahasan niya ito gamit ang parihong rod na nagdulot ng malalang panloob na pinsala at pagputok ng kanyang pantog. 10 araw siyang walang malay sa ospital, bagamat nakaligtas, permanente namang nasira ang kanyang utak. Laki ang nawala sa kanyang paningin at pandinig. Sa madaling araw ng February 1, 1974, sumalakay naman si Ted sa basement room ng isang 21 years old na si Linda Ann Healy, isang undergraduate sa University of Washington na nagbabalita ng lagay ng panahon sa radyo para sa mga skiers. Pinubog niya ito hanggang mawala ng malay. Pinatungan ng blue jeans, puting blouse at bota at saka inilabas at ipinasok sa kanyang kotse. Kalaunan ay sinabi ni Ted na dinala niya si Healy sa liblib na lugar. Doon niya ginahasa at pinatay bago tinapon ang katawan. March 12. Umalis si Donna Gail Manson, 19 years old na estudyante sa Evergreen State College sa Olympia, kanlurang bahagi ng Seattle, mula sa kanyang dormitory para manood ng jazz concert sa kanilang campus. Pero hindi na siya dumating pa. Inamin ni Ted na sinunog niya ang bungo ni Manson sa fireplace ng kanyang girlfriend hanggang maging abo na lamang ito sa kadahilan ng biglang atake ng paranoia at sa tawag na cleansing. April 17. Nawala naman si Susan Elaine Rankert, isang 18 years old habang papauwi sa kanyang dorm matapos ang gabi ng advisors meeting sa Central Washington State College sa Ellensburg. Ito naman ay sa silangang bahagi ng Seattle. Makalipas ang ilang panahon, 2 babaeng estudyante sa Central Washington ang lumantad at nagkwento ng kanilang pagkakakilala isa noong mismong gabi ng pagkawala ni Rankert.
Ang isa naman ay 3 gabi bago iyon. Sa isang lalaking umano'y may suot na sling sa braso at humihingi ng tulong sa paghahakot ng mga aklat papunta sa kanyang brown o tan na Volkswagen Beetle. May 6, umalis si Roberta Kathleen Parks, 22 years old, mula sa kanyang dormitory sa Oregon State University sa Corvallis, timog na bahagi ng Seattle para makipagkape sa mga kaibigan sa Memorial Union, pero hindi na siya dumating pa. Inamin ni Ted na nakita niya si Park sa cafeteria at pinilit niya itong sumama sa isang bar at pagsakay sa kotse ay itinali at binauna ng panyo ang bibig. Dinalian na ito pabalik sa Washington. Ginahasa ng 2 beses habang nasa daan at doon pinatay. June 1st, nawala naman si Brenda Carol Ball, isang 22 years old, matapos umalis sa Flame Tavern sa Buren, malapit sa Seattle-Tacoma International Airport. Huling nakita siya sa parking lot, nakausap ang isang lalaking may buhok na kayumanggi at nakasling ang braso. Ayon kay Ted, dinala niya si Ball sa kanyang tirahan at nagkaroon sila ng kusang loob na pakikipagtalik at sa kanya sinakal habang natutulog. Lalong nababahala ang mga investigador mula sa Seattle at King County. Walang makabuluhang pisikal na ebidensya at isa lamang ang malinaw na pagkakatulad ng mga nawawalang babae. Sila ay mga bata pa, magaganda, mga puting estudyante sa kolehiyo na may mahahabang buhok. Madaling araw ng June 11, taong 1974, nawala si Jorgan Hawkins, 18 years old, na estudyante sa University of Washington habang naglalakad sa maliwanag na iskineta papunta sa kanyang sorority house mula sa dormitory ng kanyang boyfriend. Ang mga ulat tungkol sa malupit na pag-atake kay Sparks at sa 6 na nawawalang babae ay kitang-kitang lumabas sa mga pahayagan at telebisyon sa buong Washington at Oregon State. Kumalat ang takot sa mga tao. Biglang bumagsak ang pag-angkas o hitchhiking ng mga kababaihang estudyante at dumami din ang pressure sa mga ahensya ng pulisya. Ngunit lubhang napigilan sila ng kakulangan ng pisikal na ebidensya. Ayaw ibigay ng pulis sa mga mamahayag kahit ang kaunting impormasyong mayroon sila dahil baka masira ang investigasyon. Nangyari ang lahat ng pagkawala sa gabi, karaniwang malapit sa mga lugar na may ginagawang constructions at nasa loob ng 1 linggo bago o pagkatapos ng midterm or final exams. Nakasuot lahat ng pantalon o maong ang mga biktima nang mawala sila at sa maraming pinangyarihan ng krimen ay may mga nakakita sa isang lalaking nakasuot ng cast o sling sa braso at nagmamaneho ng kulay kape o tan na Volkswagen Beetle. Kalaunan ay kinuwento ni Ted matapos ma-interview ni Robert Keppel, isang detective, na niloko niya si Hawkins papunta sa kotse. Hinampas ng crowbar hanggang mawala ng malay. Pinusod at dinala sa Issaquah, mga 30 kilometers silangan ng Seattle. Doon niya sinakal si Hawkins at ginugol ang buong gabi kasama ang katawan nito. Pagsapit ng hapon, kinabukasan, bumalik si Ted sa mismong iskinita ng University of Washington, habang puno pa ito ng mga pulis para sa malawakang investigasyon at tahimik na kinuha ang mga hikaw at isang sapatos ni Hawkins na sadya nang iniwan sa katabing parking lot saka umalis nang walang nakapansin. Ang mga pagpatay sa Washington at Oregon ay umabot sa rurok ng July 14. Ito ay matapos mangyari broad daylight nang may nagaganap ng abduction mula sa masikip at maliit na dalampasigan ng Lake Sammamish State Park ng Issaquah. 4 na babaeng saksi ang naglalarawan sa isang gwapong binata na nakasuot ng puting tennis outfit, may sling sa kaliwang braso, at nagsasalita ng may bahagyang accent na parang Canadian o British. Ipinakilala niya ang sarili bilang Ted at humingi ng tulong para maibaba ang sailboat mula sa kanyang kulay tan o bronze na Volkswagen. 3 ang tumanggi, 1 ang sumama hanggang sa kotse at nakita niyang walang sailboat na agad naman itong tumakbo.
Tatlong iba pang saksi ang nakakita kay Ted na lumapit kay Janice Ann Ott, 23 years old, isang probationary caseworker sa King County Juvenile Court, at nakita nilang umalis silang magkasama mula sa beach. Pagkalipas ng 4 na oras, si Denise Marie Nasland, isang 19 years old na nag-aaral para maging computer programmer, ay umalis sa isang picnic para pumunta sa banyo at hindi na nakabalik pa. Sa wakas, hawak na ang lahat ng detalyadong paglalarawan ng isang suspect at ng kanyang kotse. Naglagay ng mga flyer ang pulisya ng King County sa buong lugar ng Seattle. Inilathala ang composite sketch sa mga pahayagan sa rehiyon at inilabas sa mga lokal na istasyon ng telebisyon. Napagkakakilanlan ng isang empleyado ng Department of Enterprise Services at isang professor ng psychology sa University of Washington ang profile, ang sketch at ang kotse, kaya't pinagbigay alam nila na si Ted ay posibleng sala rin. Gayunpaman, sa dami ng natatanggap na tips ng mga detective hanggang 200 bawat araw, hindi nila pinaniniwalaan na isang malinis ang hitsura, law student nang walang record na kriminal sa pagtanda ay siya ang gumawa nito. September 6. Dalawang mga ngaso ng grouse o wild bird ang natisod ng mga buto malapit sa isang service road sa Issaquah, mga 3 kilometers sa silangan ng Lake Sammamish State Park. Ito ay buto ng femur at ilang vertebra na natagpuan sa lugar. Kalaunan sa interview at documentary ay inamin ni Ted na ang mga butong iyon ay pagmamay-ari ni Ott at Nasland. Ayon kay Ted, buhay pa si Ott nang bumalik siyang kasama si Nasland at pinilit niya ito na papanoorin siya habang ginagahasa at pinatay niya ang isa. Gayunpaman, kalaunan ay itinanggi niya ito sa panayam sa bisperas ng kanyang execution. Makalipas ang 6 na buwan, natuklasan ng mga estudyante ng forestry mula sa Green River Community College ang mga bungo at panga ni Haley, Rankert, Parks, at Ball sa Taylor Mountain, isang madalas puntahan ni Ted para mag-hiking. Ito ay nasa silangang bahagi rin ng Issaquah. Ang mga labi ni Donna Gail Manson ay hindi na natagpuan kailanman. August ng 1974, natanggap uli si Ted sa law school ng University of Utah at lumipat na sa Salt Lake City. Iniwan niya ang girlfriend na si Clover sa Seattle. Bagamat madalas pa rin siyang tumatawag kay Clover, nakipag-date naman siya sa hindi bababang dose-dosenang iba pang babae. Habang inuulit niya ang first-year law curriculum, lubhas siyang nabigo nang malaman na ang iba pang estudyante ay mayroon talagang kakayahan sa pag-iisip na wala sa kanya. Hindi niya lubusang maunawaan ang mga klase. Isang malaking kawalan ito para sa kanya. Sa sumunod na buwan, nagsimula ang bagong serye ng mga pagpatay. Kabilang ang 2 hindi natuklasan hanggang sa umamin mismo si Ted ilang sandali bago ang kanyang execution. Noong September 2, ginahasa at sinakal ni Ted ang isang hitchhiker na hanggang ngayon ay hindi pa nakilala sa Idaho. At bumalik siyang kinabukasan para kuhanan ito ng litrato at hiwain ang bangkay bago itinapon ang mga labi sa malapit na ilog. Noong October 2, kinidnap niya si Nancy Wilcox, isang 16 years old sa Holiday, Utah, isang suburb ng Salt Lake City. Ayon sa pag-amin ni Ted, naglalakad si Wilcox sa madilim na pangunahing kalsada nang ihinto niya ang kotse. Tinutukan niya ito ng patalim at pinilit na pinalakad papasok sa basukal na orchard. Kinapos niya ito at isinakay sa sasakyan at ibinalik sa kanyang apartment kung saan ikinulog niya ito ng 24 oras. Ayon kay Ted sa mga investigador na inilibing niya ang mga labi ni Wilcox malapit sa Capitol Reef National Park, mga 320 kilometers o 200 miles sa katimungang bahagi ng Holiday, ngunit hindi na ito natagpuan kailanman. Noong October 18, nawala si Melissa Ann Smith, isang 17 years old na anak na babae ng isang hepe ng pulisya ng Midvale, suburb ito ng Salt Lake City.
matapos umalis sa isang pizza parlor bandang 9:30 ng gabi. Natagpuan ang kanyang hubot-hubad na bangkay sa isang malapit na masukal na bundok makalipas ang 9 na araw. Ayon sa autopsy, posibleng buhay pa siya ng hanggang 7 araw bago tuluyang nalagutan ng hininga. 2 linggo ang nakalipas, October 31, nawala naman si Laura Ann Amy, 17 years old, matapos umalis mag-isa sa isang Halloween party pagkalipas ng hating gabi. Huling nakita siyang nagbabasakaling mag-hitchhike. Natagpuan ng mga hiker ang kanyang hubot-hubad na bangkay 9 miles o 14 kilometers hilagang silangan sa American Fork Canyon mahigit 1 buwan ng kanyang pagkawala at nagkataon na araw ng Thanksgiving Day. Tinatan siya ng medical examiner na namatay si Amy noong November 20, 20 araw pagkatapos siyang mawala. Parehong binugbog, ginahasa at sinakal gamit ang nylon stockings sina Smith at Amy. Makalipas ang maraming taon, inilarawan ni Ted ang kanyang mga ritual pagkatapos patayin ang mga bangkay ni Smith at Amy. Kabilang na dito ang pagsashampoo ng buhok at paglalagay ng makeup. Bandang hapon ng November 8, lumapit si Ted kay Carol Durange, isang 18 years old na telephone operator sa Fashion Place Mall sa Murray. Ang mall ay wala pang 1 milya mula sa restaurant sa Midville kung saan huling nakita ang biktima ni Ted na si Melissa Smith. Ipinakilala ni Ted ang sarili bilang Officer Roseland ng Murray Police Department at sinabing may sumubok na manira o pumasok sa kotse niya kaya't kailangan niya itong samahan sa presinto para magsampa ng reklamo. Pumayag naman ang babae at kaagad na sumama. Napansin ni Durange na hindi papuntang himpila ng pulisya ang tinatahak nilang daan, kaya nang huminto si Ted sa gilid ng kalsada at para pusasan, dito na siya nakakita ng paraan kung kaya't nanlaban at nagpupumigla siya sa abot ng kanyang makakaya. Hindi alam ni Ted na naikabit lang pala niya ang posa sa parehong kamay, kaya matagumpay na nagawang buksan ni Durange ang pinto ng kotse at malayang nakatakas nang sinubukang paandarin ni Ted uli ang kotse. Nang gabing iyon din nawala si Deborah Kent, 17 years old na estudyante sa Viewmont High School sa Bountiful, matapos umalis sa isang theater production sa paaralan para sunduin ang kanyang kapatid na lalaki. Ayon sa drama teacher ng paaralan at sa isang estudyante, may isang hindi kilalang lalaki na humihingi sa bawat isa sa kanila na lumabas sa parking lot para tumulong kilalanin ang isang kotse. May isa pang estudyante na nakakita sa parehong lalaki na nagpabalik-balik sa likod ng auditorium. At muling nakita siya ng drama teacher ilang sandali bago matapos ang pagsasaulo. Sa labas ng auditorium, natagpuan ng mga investigador ang isang susi na eksaktong pareho sa posas na natanggal sa pulso kagaya ng kay Carol Durange. Noong November, tumawag uli si Clover. Kung ating alalahanin, si Clover ay ang kasintahan ni Ted sa Seattle. Tumawag siya mismo sa pulisya ng King County matapos mabasa na patuloy na nawawala ang mga kababaihan sa mga bayan sa paligid ng Salt Lake City. Mahabang panayam ang ginawa sa kanya ni Detective Randy Hargesheimer ng Major Crimes Division. Noon ay mataas na ang pangalan ni Ted sa listahan ng mga pinaghihinalaan sa King County, ngunit ang pinagkakatiwalaang saksi mula sa Lake Sammamish ay hindi siya nakilala sa photo lineup. Month of December, tumawag si Clover sa Salt Lake City County Sheriff's Office at inuulit ang kanyang mga hinala. Hindi nagdag ang pangalan ni Ted sa listahan ng mga suspect nila. Pero noon ay wala pang matibay na forensic evidence na nag-uugnay sa kanya sa mga pagpatay sa Utah. January 1975, bumalik si Ted sa Seattle pagkatapos ng kanyang final exams at gumugol ng 1 linggo kasama si Clover na hindi naman sinabi sa kanya na 3 beses na siyang isinumbong sa pulisya. Nagplano si Clover na dalawin siya sa Salt Lake City sa Agosto ng taong iyon. Nang parehong taon, inilipat ni Ted ang karamihan sa kanyang kriminal na gawain papuntang silangan mula sa kanyang base sa Utah patungong Colorado.
January 12, nawala si Karen Eileen Campbell, 23 years old na isang registered nurse habang naglalakad sa mahusay na ilaw ng hallway mula sa elevator patungo sa kanyang silid sa Wildwood Inn. Ngayon ay Wildwood Lodge sa Snowmass Village, mga 400 miles o 640 kilometers timog silangan ng Salt Lake City. Makalipas ang isang buwan, natagpuan ang kanyang hubot-hubad na bangkay sa tabi ng isang putika na kalsada sa labas lamang ng resort. Ayon sa ulat ng coroner, pinatay siya sa pamamagitan ng mga palo sa ulo gamit ang isang blunt instrument na nag-iwan ng natatanging marka o guhit sa kanyang bungo. Hinati ng salarin ang kaliwang tenga niya at may malalim ding hiwa ang katawan mula sa matalas na kutsilyo. March 15. Mga 100 miles o 160 kilometers pahilagang silangan ng Snowmass Village, nawala naman si Julie Lyle Cunningham, 26 years old na ski instructor sa Vail, habang naglalakad mula sa kanyang apartment patungo sa isang dinner date at kikitain ang kaibigan. Kalaunan ay kinuwento ni Ted sa mga investigador sa Colorado na lumapit siya kay Cunningham gamit ang saklay at humingi ng tulong na buhatin ang kanyang ski boots papunta sa kotse. Doon niya ito hinampas, pinusasan at dinala sa isang pangalawang lugar na may 90 miles o 140 kilometers kanluran ng Vail kung saan niya ito ginahasa. Makalipas ang ilang linggo, nagawa pa niyang magmaneho ng 6 na oras mula Salt Lake City pabalik para muling puntahan ang mga labi ni Cunningham. April 6, nawala si Denise Lynn Oliverson, 25 years old, malapit sa hangganan ng Utah at Colorado sa Grand Junction habang nakasakay sa bisikleta patungo sa bahay ng kanyang mga magulang. Natagpuan ang kanyang bisikleta at sandalya sa ilalim ng viaduct malapit sa tulay ng Reles. Ayon kay Ted, kinidnap niya si Denise. Pinatay sa loob mismo ng kanyang kotse malapit sa hangganan ng Utah at itinapon ang katawan sa Colorado River. Pinatunayan ito ng mga resibo ng gasolina na nagpapakita na naroon siya sa Grand Junction noong araw ding nawala si Denise. May 6, nakaparada si Ted sa labas ng Alameda Junior High School sa Pocatello, Idaho, 160 miles o 250 kilometers hilagang bahagi ng Salt Lake City. Nang makita niya ang nag-iisang maglakad si Lynette Dawn Culver, 12 years old, nahikayat niya itong ipasakay sa kanyang sasakyan at dinala sa kwarto niya sa Holiday Inn. Doon niya ginahasa, nilublob at pinatay sa bathtub. Itinapon ang katawan sa Snake River sa hilaga ng Pocatello. Mid-May, 3 sa mga dating kasamahan ni Ted sa Washington State DES or Department of Employment and Services kasama si Carol Ann Boone ang bumisita sa kanya sa Salt Lake City at tumira ng 1 linggo sa apartment niya. Pagkatapos nito, gumugol si Ted ng 1 linggo sa Seattle kasama si Chloe early June at nag-usap sila tungkol sa posibleng pagpapakasal sa darating na Pasko. Muli, hindi pa rin binanggit ni Clover ang mga paulit-ulit niyang pakikipag-ugnayan sa mga otoridad sa King County at Salt Lake County. Hindi rin ipinaalam ni Ted ang patuloy niyang relasyon kay Boone, ni ang sabay niyang panliligaw sa isang estudyante ng batas sa University of Utah. June 28, nawala si Susan Cortez, 15 years old mula sa campus ng Brigham Young University sa Provo, mga 45 miles or 70 kilometers timog ng Salt Lake City. Ang pagpatay kay Susan ang naging pinakahuling pag-amin ni Ted na nai-record ilang sandali bago siya pumasok sa execution chamber. Ang mga katawan ni Wilcox, Kent, Cunningham, Oliverson, Culver at Cortez ay hindi na natagpuan kailanman. August 16, 1975, nahuli si Ted ng Utah Highway Patrol Officer na si Bob Hayward sa Granger, isa pang suburb ng Salt Lake City.
Napansin ni Officer Hayward na nagpapalaboy-laboy si Ted sa isang residential area sakay ng kanyang Volkswagen Beetle bandang madaling araw at bigla na lang tumakbo ng napakabilis na makita ang patrol car. Napuna rin niya na inalis ang upuan sa harap ng pasahero at inilagay sa likod. Nang suriin ang kotse, natagpuan ng patrol officer na si Hayward ang mga sumusunod. Ski mask, isa pang maskara na gawa sa pantyhose, crowbar, posas, mga trash bag, lubid, ice pick at iba pang bagay na una nilang inakala na kagamitan sa pagnanakaw. Ipinaliwanag ni Ted na para sa skiing ang ski mask. Natagpuan niya ang posa sa basurahan at ordinaryong gamit lang sa bahay ang iba pa. Dinala pa rin siya sa presinto at in-interview. Isa sa mga nag-interview sa kanya ay si Detective Jerry Thompson. Naalala niya ang pagkakatulad ng paglalarawan ng suspect at kotse nito mula sa kidnapping kay Carol Durange last year at ang pangalan ni Ted mula sa tawag ni Clover isang buwan pagkatapos noon. Nang magsagawa ng search sa apartment ni Ted, natagpuan ng pulisya ang isang Colorado ski resorts guidebook na may checkmark sa Wildwood Inn at isang brochure ng isang programang pagsasadula sa Viewmont High School sa Bountiful kung saan nawala si Deborah Kent. Wala pang sapat na ebidensya noon ang pulisya para ikulong si Ted, kaya pinalaya siya sa sariling pangako o release on his own recognizance. Ang recognizance ay isang legal na termino na ginagamit sa korte kung saan ang isang sangkot na tao ay pinalaya habang hinihintay ang susunod na hearing o paglilitis basta babalik sa takdang oras at susunod sa anumang kondisyon na ibinigay. Ibig sabihin, pinalaya siya batay sa tiwala sa susunod na proseso at hindi itinuturing na high risk o delikado. Umuwi agad si Ted sa kanyang apartment at nakita na hindi napansin ng mga naghahalughog ng kanyang silid ang isang nakatagong koleksyon ng Polaroid pictures ng kanyang mga biktima, kaya kinuha niya ito at agad sinunog. Inilagay ng pulisya ng Salt Lake City si Ted sa 24-hour surveillance habang lumipad papuntang Seattle si Thompson kasama ang dalawa pang detective para makapanayam si Clover. Isinalaysay ni Clover sa kanila na sa loob ng isang taon bago lumipad si Ted sa Utah, natuklasan niya ang mga bagay sa kanilang bahay at sa apartment ni Ted na hindi niya mauunawaan. Kabilang na dito ang mga saklay, isang supot na plaster na inamin ni Ted na ninakaw niya sa isang medical supply house, at isang meat cleaver na isang uri ng heavy kitchen knife na kadalasang ginagamit panghiwa ng makapal na karne at buto na hindi karaniwang makikita sa isang pangkaraniwang pantahanan lamang o gamit sa kusina. Kasama rin sa mga bagay ang mga surgical gloves, isang oriental na kutsilyo sa loob ng kahoy na kaso na itinago niya sa glove compartment ng sasakyan at isang supot na puno ng mga damit pang babae. Baon sa utang si Ted at pinanghihilaan ni Clover na halos lahat ng mahalagang bagay na pag-aari nito ay ninakaw. Nang kumprontahin niya ito minsan tungkol sa bagong TV at stereo, galit na nagbabanta si Ted sa kanya sabay sabi na kung may sasabihin ka sa kahit sino, babaliin ko ang putang inang lieg mo. Ayon kay Clover, lubhang nagkagalit din si Ted tuwing pinag-iisipan niyang magpapagupit sa mahaba niyang buhok. Nagpatuloy si Clover sa pagbabahagi ng kanyang experience nang minsan isang gabi nang siya'y mahimbing na natutulog at nagising na nakita niyang nasa ilalim ng kumot si Ted na may hawak na flashlight. Tinitingnan-tingnan ang bawat detalye ng kanyang katawan. Dagdag pa niya na may itinago ring lug wrench o liyabi panggulong na balot ng tape ang kalahating bahagi ng hawakan sa trunk ng kotse ni Ted at sinabing ito ay ginagamit lamang na paranggalang. Nakumpirma ng mga detective na hindi kasama ni Ted si Clover sa alinmang gabi na nawawala ang mga biktima sa Pacific Northwest at gayon din nung araw na kinidnap sina Art at Naslan sa Lake Sammamish State Park. Makalipas ang ilang sandali, kinapanayam si Clover ng Seattle Homicide Detective. This time ay si Kathy McChesney naman at doon niya nalaman ang pagkakaroon ni Diane Edwards at ang maikling engagement nila ni Ted noong Pasko ng 1973.
The following month, September of the same year, ibinenta ni Ted ang kanyang Volkswagen Beetle sa isang teenager sa Midvale. Agad itong ikinumpiska ng pulis ng Utah at giniba at sinuri ng mabuti ng mga teknisyan ng FBI ang buong sasakyan. Natuklasan ang mga hibla ng buhok na tumugma sa mga sample na nakuha sa katawan ni Karen Campbell. Kalauna, nakilala rin ang iba pang hibla ng buhok na microscopically indistinguishable. Hindi may pagkakaila sa ilalim ng microscope sa buhok ni Melissa Smith at Carol Durange. Ayon kay FBI Lab Specialist Robert Neal, ang pagkakaroon ng mga buhok mula sa tatlong magkakaibigang biktima na hindi kailanman nagkakakilala sa isa't isa sa iisang sasakyan lamang ay isang coincidence of mind-boggling rarity. Pagkakataon na halos hindi maisip ang katiting na posibilidad. Sa madaling salita, ang Beetle ang naging pangunahing ebidensya ng pisikal na nag-uugnay kay Ted sa maraming pagpatay sa magkakahiwalay na estado. Ito na ang naging smoking gun na hinintay ng mga investigador. At kaagad inilagay ng mga detective si Ted sa isang police lineup. Agad siyang itinuro ni Carol Durange bilang si Officer Roseland na nagtatangkang kidnapin siya at kinilala rin siya ng mga saksi mula sa Bountiful bilang ang kakaibang lalaking nakita nila sa auditorium ng Viewmont High School noong gabi na nawala si Deborah Kent. Wala pang sapat na ebidensya noon para iugnay siya sa pagpatay kay Deborah Kent dahil hindi pa natagpuan ang katawan niya. Pero higit pa sa 4 ang ebidensya para kasuhan siya ng aggravated kidnapping at attempted criminal assault sa kaso ni Durange. Kung ating alalahanin, si Durange ay isa sa mga biktima na nakatakas matapos magtanggap si Ted na isang police officer at anya sasamahan niya sa police station ang biktima pero dahil nakita niya, nasa ibang daan ang kanilang tinatahak at nagpupumiglas at nakatakas. Tumanggi si Ted na kilala niya si Durange, ngunit wala siyang maipresentang alibay. Kalaunan, pinalaya si Ted sa $15,000 bail na binayaran ng kanyang mga magulang at karamihan ng panahon mula sa indictment hanggang sa trial ay ginugol niya sa Seattle at nakatira sa bahay ni Clover. Kulang o hindi sapat ang mga ebidensya ng pulisya ng Seattle para kasuhan siya sa mga pagpatay sa Pacific Northwest, pero patuloy pa rin siyang binantayan ng mahigpit o close surveillance. Buwan ng Nobyembre, nagpulong sa Aspen, Colorado ang 3 pangunahing investigador sa mga kaso ni Ted Bundy. Sila ay sina Jerry Thompson na mula sa Utah, Robert Capel mula naman sa Washington at Michael Fisher mula sa Colorado. Doon nila pinagpalitan ang lahat ng impormasyon kasama ang humigit kumulang na 30 detective at prosecutor mula sa 5 estado. Ang pulong na ito ay kalaunang tinawag na Aspen Summit, ang unang pagkakataon na opisyal na nagkaisa ang mga investigador mula sa iba't ibang jurisdiction at nagkaharapan ng ebidensya. Kumbinsido na ang lahat na si Ted Bundy nga ang taong kanilang hinintay. Ngunit napagkasunduan hanggat maaari gusto nila na airtight ang kaso para walang lusot sakaling dalhin ito sa mataas na husgado. February of 1976, nagsimula ang paglilitis kay Ted sa kaso ng pagkikidnap kay Carol Durange. Sa payo ng kanyang abogado na si John O'Connell, tinanggap ni Ted na husgahan siya sa hukom lamang o bench trial at isinuko ang karapatan sa jury trial dahil sa labis na negatibong publicity nito sa buong rehiyon. Pagkatapos ng 4 na araw ng pagdinig at 1 linggo ng deliberasyon, idineklara ni Judge Stuart Hanson Jr. na si Ted ay guilty sa aggravated kidnapping at attempted criminal assault. Noong June 1976, hinatulan siya ng 1 hanggang 15 taon na pagkakakulong sa Utah State Prison. Buwan ng October ng parehong taon, nahuli si Ted na nakatago sa mga palumpong sa loob ng prison yard habang may dalang escape kit, mga roadmap, schedule ng eroplano at peking social security card. Dahil dito, ilang linggo siyang ikinulong sa solitary confinement. Makalipas ang ilang araw mula noon, opisyal na kinasuhan ng mga otoridad ng Colorado si Ted sa pagpatay kay Karen Campbell.
Matagal siyang tumangging pumayag sa extradition, pero sa huli ay isinuko niya ang karapatan sa extradition proceedings. January ng 1977, tuluyan na siyang inilipat mula sa Utah papuntang Aspen, Colorado para harapin ang kasong murder doon. June 7, 1977, dinala si Ted mula sa Garfield County Jail sa Glenwood Springs papuntang Pekin County Courthouse ng Aspen para sa preliminary hearing sa kasong pagpatay kay Karen Campbell. Pinili niya ang kanyang sarili niya bilang abogado, kung kaya't pinayagan siya ng judge na si George Lohr na huwag magposas o magkadena sa paa habang nasa loob ng korte. Sa gitna ng recess, humingi si Ted ng pahintulot na pumunta sa law library ng courthouse para mag-research sa kanyang kaso. Dahil legal na abogado niya ang sarili, pinayagan siya. Habang nasa likod ng isang malaking bookcase at pansamantalang natatakpan sa paningin ng mga gwardiya, binuksan ni Ted ang isang bintana sa second floor at tumalon palabas. Bumagsak siya sa lupa mula sa taas na halos 2 palapag at nasugatan ang kanyang kanang bukong-bukong sa pagtama ng simento. Ito ang naging simula ng kanyang unang pagtakas. Pagkatapos tanggalin ang panlabas na damit, patuloy na tumakbo si Ted ng walang humpay. Nakita niya na nagsisimula ng maglagay ng mga roadblock sa paligid ng bayan. Pagkatapos ay binaybay ang daan paakyat sa timog patungong Aspen Mountain. Nang malapit na sa tuktok, pinasok niya ang isang hunting cabin at doon nagnakaw ng pagkain, damit at isang rifle. Kinabukasan, umalis siya sa cabin at nagpatuloy patimog, pero naligaw siya sa gubat. 2 araw siyang walang direksyong gumagala sa bundok at nalampasan niya ang 2 trail na sana'y magdadala sa kanya pababa. Niloob din ni Ted ang isang camping trailer sa Maroon Lake, timog ng Aspen. Pero imbes na magpatuloy patimog, bumalik siya sa hilaga patungong Aspen. Iniiwasan ang lahat ng mga roadblock at mga search party. Magtatlong araw ng pagkatapos ng pagtakas, June 13, 1977, ninakaw niya ang isang kotse sa gilid ng golf course ng Aspen. Si Ted ay nanginginig sa lamig, pagod na pagod at kulang sa tulog at ramdam na ng buong katawan niya ang sobrang sakit ng natamo niyang pilay sa bukong-bukong. Pero pinilit niya at kinayang imaneho ang nakaw na sasakyan pabalik ng Aspen. Dahil sa karamdaman, gumiwang-giwang na ang sasakyan sa kalsada, kung kaya't pinara siya ng mga kapulisan for safe check at dito na siya naaresto. 6 na araw siyang naging pugante. Nang tingnan ang loob ng kotse, naroon ang mga mapa ng bundok sa paligid ng Aspen na ginagamit mismo during prosecution para ipakita kung saan natagpuan ang katawan ni Karen Campbell. Dahil siya ang sariling abogado, legal niyang nakikita ang mga ito sa ilalim ng discovery. Malinaw na matagal niyang plinano ang pagtakas. Late 1977, naging malaking usap-usapan sa buong maliit na bayan ng Aspen ang darating na paglilitis kay Ted, kung kaya't naghain siya ng motion for change of venue para ilipat ang trial sa Denver. Noong December 23, pinayagan ng hukom sa Aspen ang kahilingan, pero hindi sa Denver, kundi sa Colorado Springs pa rin ito, isang lugar na kilalang-kilala sa pagiging mabagsik na mga hurado laban sa mga akusado sa pagpatay. Gabi ng December 30, 1977, karamihan sa mga jail guard ay nasa Christmas break. Maraming non-violent prisoners ay pinayagan na umuwi sa kanilang pamilya at halos walang bantay sa kulungan. Ginamit ni Ted ang pagkakataon. Inayos niya sa kama ang mga libro at file. Tinakpan ng kumot para magmukhang natutulog siya. Umakyat sa crawl space sa kisame, sinira ang plaster sa itaas at lumusot sa kisame ng department chief jailer na kasalukuyang umalis pansamantala kasama ang asawa. Sa aparador ng jailer, kumuha siya ng sibilyang damit at isinuot. Tahimik siyang lumabas sa main door ng gusali at tuluyan nang nakalayang walang nakapansin. Sa ikalawang pagkakataon, matagumpay na nakatakas si Ted Bundy.
Nagsimula ang isang pinakamalala at pinakamadugong chapter ng kanyang buhay at ng kasaysayan ng American crime. Pagkatapos nakatakas sa kulungan, agad na nakapagnakaw si Ted ng isang kotse sa Glenwood Springs at nagmaneho patungong timog silangang bahagi ng Interstate Highway 70. Hindi pa man nakakalayo, biglang namatay ang makina ng sasakyan sa gitna ng bundok. May dumaan na motorista na nagbigay sa kanya ng sakay hanggang sa lugar ng Vale. Ito ay may mga 60 miles ang layo. Mula Vail, sumakay siya ng bus papuntang Denver. Sa Denver, sumakay siya ng morning flight papuntang Chicago. Samantala sa Glenwood Spring Jail, tanghali ng December 31, mahigit 17 oras pagkatapos ng aktwal na pagtakas ay saka palang natuklasan ng iilang natirang bantay na wala na si Ted. Noong oras na iyon, ligtas nang nakarating si Ted sa Chicago. Libo-libong milya ang layo mula sa kulungan at opisyal na naging most wanted fugitives sa buong Amerika. Mula Chicago, sumakay si Ted ng tren papuntang Ann Arbor, Michigan. January 2, nakita pa siya sa isang lokal na bar at 5 araw pagkatapos, nagnakaw naman siya ng isang kotse at meneneho pababa ng Atlanta. Pagkatapos ay sumakay ng bus hanggang Tallahassee, Florida. Dumating siya roon ng umaga ng January 8, 1978. Isang gabi lang siyang tumuloy sa hotel at kinabukasan ay umarkila na siya ng kwarto sa isang boarding house malapit sa campus ng Florida State University. Gumamit siya ng peking pangalang Chris Hagen. Ayon kay Ted mismo, nung unang araw ay seryoso siyang maghahanap ng legal na trabaho at titigil na sa krimen. Alam niyang maaari siyang mananatiling malaya ng matagal sa Florida hanggat hindi siya mahuhuli ng atensyon ng pulis. Pero nang mag-apply siya sa isang construction site at hininga ng ID, umatras at bumalik naman siya sa dating bisyo, ang mag-shoplift, magnakaw ng pitaka, credit cards at kung ano-ano pa. Madaling araw ng January 15, 1978, isang linggo matapos dumating sa Tallahassee, pumasok si Ted sa likod ng Che Omega, isang sorority house sa pamamagitan ng isang sirang doorknob. Bandang 2:45 a.m. ng madaling araw, nagsimula ang walang habas na pag-atake ni Ted. Pinaghahampas ng kahoy ni Ted si Margaret Bowman, isang 21 years old, pinaghahampas ng panggatong habang natutulog. Pagkatapos ay ginilitan ng nylon stocking hanggang mamatay. Sumunod ay si Lisa Levi, 20 years old, binugbog hanggang mawala ng malay. Sinakal, kinagat hanggang matanggal ang utong at kinagat ng malalim sa puwit at ginahasa gamit ang isang bote ng hair mists. Sa katabing kwarto ay sinunod naman niya si Kathy Kleiner, isang 21 years old. Nabali ang panga, nagkaroon ng malalim na sugat sa balikat. At si Karen Chandler, isang 21 years old, nagkaroon ng concussion. Nabali ang panga, nawala ang mga ngipin, at nadurog ang daliri. Buhay pa rin sina Kleiner at Chandler. Ayon kay Kleiner, ang tanging dahilan kung bakit siya nakaligtas ay dahil biglang may sasakyang dumaan at tumama ang headlight sa loob ng kwarto at nagdulot ito ng takot o alarma sa suspect na agad namang kumaripas ng takbo. Sa loob ng wala pang 15 to 20 minutes, 2 ang patay at 2 ang malubhang sugatan. Ito ang pinakamadugo at pinakamabilis na pag-atake ni Ted sa buong buhay niya. Natukoy ng mga investigador sa Tallahassee na ang 4 na pag-atake sa Che Omega Sorority House ay nangyari sa loob lamang ng 8 hanggang 15 minuto. Kahit na mahigit 30 katao ang nakatira sa bahay, ay nasa earshot lang. Walang umimik, walang nakapagsigaw ng malakas at walang nakarinig ng kahit anong tunog na sapat para magising. Pagkaalis sa Che Omega, hindi pa rin tumigil si Ted. May 8 block ang layo, pinasok niya ang isang basement ng apartment at inatake ang isa pang estudyante ng FSU. Ito ay si Sherelle Thomas, isang 21 years old, na durog at dislocated ang balikat. Nabali ang panga at bungo sa 5 bahagi at permanente ng nabingi sa kaliwang tenga at nasira ang sense of balance. At dahil dyan, tuluyan nang natapos ang career bilang dancer.
Buhay si Cherelle pero halos mamamatay. Ito ay matapos ang kanyang kapitbahay ay nakarinig ng mahinang ungol at tumawag ng pulis. Sa kama ni Cherelle natagpuan ng pulis ang mga sumusunod na ebidensya. Una nito ay ang semen stain. Ang pangalawa ay isang pantyhose o mask at ginawang maskara ang medyas na may dalawang hibla ng buhok. Ayon sa FBI Crime Lab, ang mga buhok ay similar to Bundy's in class and characteristics. Ibig sabihin, parehong uri, kulay, texture at microscopic features ng buhok ni Ted Bundy. Ito na ang unang direktang pisikal na ebidensya na mag-uugnay sa kanya sa eksena ng krimen sa Florida. Noong February 8, 1978, ninakaw ni Ted ang isang FSU van at bumiyahe ng 150 miles papuntang silangan sa Jacksonville, Florida. Sa isang parking lot, nilapitan niya ang isang 14 years old na si Leslie Parmenter, anak ng Chief of Detectives ng Jacksonville Police Department mismo. Nagpakilala si Ted bilang Richard Borton, Fire Department, at sinubukang kausapin ang bata. Pero dumating ang kuya ni Leslie. Tinitigan siya ng masama at tinanong kung ano ang kailangan niya. Natakot si Ted at umatras na lang. Pagkatapos ng tanghali ring iyon, bumalik siya sa kanluran. Mga 60 miles ang nilakbay hanggang Lake City. Kinabukasan, February 9, sa Lake City Junior High School, si Kimberly Diane Leach, isang 12 years old, tinawag ng guro mula sa klase para kunin ang nakalimutang bag sa ibang silid. Hindi siya nakabalik pa sa klase, walang nakakita at walang nakapansin. 7 linggo pagkatapos, March 30, 1978, natagpuan ang bahagyang mummified na labi ni Kimberly sa isang abandonadong babuyan. Ito ay malapit sa Suwannee River State Park ng Lake City. Ayon sa mga forensic pathologists, kinahasa si Kimberly bago pinaslang. Pinutol ang lalamunan at pinaghihiwa ang genital area gamit ang matulis na kutsilyo. Ito na ang pinakabatang biktima ni Ted. Sa pagkakataong ito, wala ng pera si Ted pangbayad para sa overdue rent sa boarding house na kanyang inuupahan. Kung kaya't ganun na lang ang pagnakaw niya ng isang kotse sabay takas mula sa Tallahassee patungong kanlurang bahagi ng Florida. Makalipas ang 3 araw sa madaling araw ng February 15, 1 a.m., hininto siya ng Pensacola police officer na si David Lee malapit sa Alabama state line matapos makita sa computer na hot o nakaw ang plaka ng biro. Nang sabihin ni Officer Lee na you are under arrest, bigla na lang sinipa ni Ted ang mga binti ng officer at mabilis na tumakbo. Nagpaputok si Lee ng 2 warning shots sa ere at hinabol niya si Ted, at nang naabutan ay nanlaban at nag-agawan sila ng baril. Pero sa wakas, napigilan at naposas ni Lee si Ted. Sa loob ng nakaw na kotse, natagpuan ang 3 set ng IDs na pag-aari ng mga babaeng estudyante ng FSU or Florida State University. 21 piraso na stolen credit card at isang nakaw na TV. Isang pair ng dark rimmed na salamin na sadyang ginamit niya in disguise at isang plaid na slacks na kalaunan ay kinilala mismo ni Leslie Parmenter at ng kanyang kuya na eksaktong suot ng lalaking nagpakilalang Richard Borton ng Fire Department sa Jacksonville. Habang inililipat siya ng Officer Lee papuntang kulungan, hindi pa rin alam ng pulis na isa siya sa FBI 10 Most Wanted Fugitives. Noong May 1978, inakusahan ng isang grand jury sa Florida si Ted ng first-degree murder, attempted first-degree murder at burglary kaugnay ng mga pagpatay at pag-atake sa Chi Omega Sorority House. Nagsimula ang paglilitis noong June 1979 sa Florida Circuit Court sa Dade County na pinangungunahan ni Judge Edward Cowart. Sakop ito ng 250 mamamahayag mula sa 5 kontinente at ito ang kauna-unahang paglilitis ng telebisyon sa buong Estados Unidos. Kahit may 5 abogado na hinirang ng korte, si Ted pa rin ang halos naghawak ng sarili niyang depensa.
Mula pa sa simula pa lang, sinira na niya ang buong pagsisikap ng depensa dahil sa galit, kawalan ng tiwala at malaking delusyon. Ayon kay Mike Minerva, isang public defender mula sa Tallahassee at kasapi ng defense team, may nakasunduan na plea bargain bago ang paglilitis. Paaminin nila si Ted na siya ang pumatay kina Lisa Levi, Margaret Bowman at Kimberly Leach kapalit ang tiyak na 75 years na pagkakakulong at alisin ang inaharap na death penalty. Pumayag ang mga prosecutor. Sa kabilang banda naman, sa tingin ni Ted sa plea bargain ay hindi lang para maiwasan ang death penalty, kundi isang tactical move. Papaaminin siya, maghintay ng ilang taon hanggang masira o mawala ang mga ebidensya, mamamatay o magbago ng testimonya ang mga testigo at kapag lubusan ng nasira ang kaso laban sa kanya, magpa-file siya ng post-conviction motion para ma-withdraw ang guilty plea at makalaya. Pero sa huling sandali, tumanggi si Ted sa kasunduan. Sa paglilitis, ang mga sumunod na ebidensya at testimonya ang lubos na nagpabagsak kay Ted Bundy. Ang witness na si Connie Hastings, kasapi ng Shea Omega na nakita niya si Ted mismo sa paligid ng sorority house ng gabing iyon ng pagpaslang. Ang pangalawang witness ay si Nita Neri, kasapi rin ng Shea Omega na nakita niyang lumabas si Ted sa pinto ng bahay habang hawak ang isang club as murder weapon na puno ng dugo at buhok ng mga biktima. Ang pinakamatibay at hindi na maikakaila na ebidensya ay ang mga marka ng kagat sa kaliwang puwet ni Lisa Levi. Dalawang dalubhasang forensic odontologist na sina Dr. Richard Soveron at Dr. Lowell Levine ay pinatunayan at walang alinlangang ipinakita ang eksaktong hugis at ayos na mga marka ng kagat sa pamamagitan ng casting o mold ng ngipin ni Ted na makikita ang kakaibang pagkasira at hindi pantay na alignment kagaya na lang sa kanya. Pinahihintulutan din ng Judge Edward Cowart na marinig ng hurado ang buong detalye ng pagkidnap kay Carol Durange sa Utah noong 1974 bilang katibayan ng kanyang paulit-ulit na paraan ng pag-atake. Matapos ang mahigit kumulang na 7 oras ng deliberasyon noong July 24, 1979, naglabas ng hatol ang hurado. Sa pagpatay kina Margaret Bowman at Lisa Levi, dalawang bilang ng first-degree murder, guilty. Sa tatlong pagtangkang pagpatay o attempted first-degree murder kina Kathy Kleiner, Karen Chandler at Sherelle Thomas, guilty. Sa dalawang bilang ng burglary, guilty. Kaagad pagkatapos ipinataw ni Judge Cowart ang dalawang parusang kamatayan. January 30, 1980, umapila si Ted sa kanyang pagkakakulong at sentensyang kamatayan sa Korte Suprema ng Florida, ngunit hindi ito inaprubahan. 6 na buwan pagkatapos ng unang hatol, February 1980, nagsimula ang ikalawang paglilitis kay Ted sa Orlando, Florida. Ngayon ay para naman sa pagdukot at pagpatay kay Kimberly Leach na isang 12 years old na bata mula sa Lake City. Ang mga pangunahing ebidensya na lubos na nagpabagsak sa kanya ay ang isang testigo na si Clarence Anderson. Siya ay isang eyewitness at tiniyak na nakita niya si Ted na hinahawakan sa kamay at inakay si Kimberly mula sa schoolyard ng junior high school patungo sa kanyang van. Sumunod ay ang mga detalyadong pisikal na ebidensya na natagpuan na mga hibla ng buhok pati na ang damit na parihong kay Kimberly sa loob ng kanyang ninakaw na van. Ang iba pang pantulong na ebidensya ay ang dugo ni Kimberly na nakuha sa carpeting ng van at ang katawan ni Kimberly na natagpuan 2 buwan na makalipas sa isang paanakan ng baboy malapit sa Suwannee River State Park. At ang mga hibla sa damit niya ay tumugma pa rin sa van at sa jacket ni Ted. Noong February 9, 1980, naglabas ng hatol ang hurado. Sa first-degree murder, kidnapping at sexual battery ng isang batang wala pang 12 years old ay ipinataw ni Judge Wallace Hopling ang guilty at ikatlong death sentence kay Ted. January 23, 1989, tahimik na nakaupo si Ted sa loob ng death row
sa Florida State Prison. Walang ilaw maliban sa maliit na lampara. Sa harap niya si FBI Special Agent Bill Highmeyer, isa sa ilang tao na pinagkakatiwalaan niya ng lubusan. Matagal na ang kaibigan nila ito sa kakaibang paraan. Si Hagmeyer ay laging pumupunta, nakikinig without judging him. Sa gabing iyon, alam ni Ted na wala ng bukas, kaya nagsasalita na siya ng tuloy-tuloy. Walang paligoy-ligoy at sa onang beses binilang niya ng buo ang lahat, state per state, na parang inventory ng mga buhay na kinuha niya.